chapter 13, verse 17. Praise the Lord. Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for that is unprofitable for you. Yes. Kailan maging unprofitable sa atin bilang mga followers sa isang leader? If nagpabigat tayo, naging grief ang naramdaman ng ating leader dahil sa ating pagiging disobedient. Kaya pasayahin natin, no? Sinabi diyan, obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief. Bakit? Sino pala itong mga leaders na ito? Wala sila nahimong mga leaders tungod kay sila gusto mo lead. Di ba si Moses, ayaw niyang sana dili unta niya tubagon ang pahimo sa Dios sa iya, ha? Niingon gani si Moses nga, Lord, dili man ko maayo musulti. I am not an eloquent. Nga, kumbaga pa. So, si Moses nag-lead sa people of Israel sa gitawag nga Exodus, katong from Egypt, pagawas, padulong ngadto sa yutang saad. Si Moses ang gitahasan sa Dios, gisugo sa Dios, gipili sa Dios, gi-appoint sa Dios, giistoryahan sa Dios nga ikaw agto sa Egypt. Tagaan ako og kagawasan ang ako mga kaanakan, kay nakadungog ko sa ilang mga yango-ngo, sa ilang mga paghilak agto digto. Tagaan sila og kagawasan. So si Moses, acquainted siya sa Egypt because he was brought up by a princess nga once upon a time katong gipaanod bitaw siya sa river, nga nakita siya dito sa royal family, niya gi-adopt siya. Then Moses became one of the prince in Egypt at the time. Lumayas lang siya dahil nakapatay siya ng tao during sa panahon ng pagtanggol niya sa mga workers na hindi niya naman pala alam, kadugo niya pala yon, kalahi niya. So he went somewhere else. Then habang nandoon na siya sa father-in-law niya kay Jethro, while feeding the sheep, tending the sheep, doon niya nakita yung bush na burning. Napansin niya na hindi nasusunog. Then paglapit niya, narinig niya na yung tinig ng Diyos. Moses, put off thy shoes from off thy feet, because the place where thou standest is holy ground or holy place. Then nakipag-usap na ang Diyos sa kanya. So Moses was not or became not a leader because he want to lead. Si Moses, naging leader ng people of Israel from the captivity of Egypt going to the land of promise. Hindi dahil siya gusto mag-lead, but because God have chosen him. Praise the Lord. Ganon din tayo sa holy place. Si Pastor Samuel Algabre refused many times from the calling of God. Pero wala siyang nagawa because God made him. Ginawa talaga ng Diyos ng paraan na mag-surrender siya. Binasag yung ulo niya. Sabi nga ni Pastor, sa katigasan ng ulo ko, nabuak ng ulo na ako. Limang ka nang magsakay ka o kotse o sasakyan, mabunggo ka doon sa bigger truck. Yung tinatawag na truck ng Oil Pertamina Company ng Indonesia. Nangyari yan, nahitabo na sa Indonesia eh.
Pagbonggo, dito siya sa likod, naglingkod, mura siya Superman, nga niulupad iyang lawas. Ang iyang ulo, naguna, padulong digto sa nabagok sa windshield. Buak ang windshield. Samad ang iyang ulo sa mga particles, sa mga broken glasses. So, ulo, grabe ang dugo. Di man mo na pwede mapugnan ang dugo, talian nimong liog nimo, mamatay noong ka ana. Masamad ka diri, kay talian nimo diri. Masamad ka diri, talian na pud nimo diri. O kung ang ulo na ang masamad, asa man ka magtali? Sa liog. So, mauto na-feel ni pastor at that time, painting na siya. Medyo maubusan ng dugo, di ba? Doon na siya nag-beg for mercy. Lord, just let me survive. Buhian lang ko. I will answer your call. I will follow your calling to my life. So, pastor became a pastor not of his own choice. Amen? Praise the Lord. Ako naman din, this is not my choice. I want to be someday, nung high school pa ako, I wish and I want to be a civil engineer. Pero nung dumating ako dito sa holy place, God touched my heart to serve Him, but not to lead. To serve Him, not to be assigned someday in the main church of the holy place. Wala yan sa isip ko. Sa akin lang, I will serve God. Bahala na ang Diyos. Among sa mga pastors o missionaries nung nabubuhay pa si pastor, alam ng Davao congregation yan. What is the story behind? Maraming nauna sa akin. I am the youngest of all. Ako ang pinakahuli. Mas marami pang karaan sa akin, mas marami pang miedad sa akin. Hindi ako nag-choose sa sarili ko na ilagay ko dito sa Davao. Ang expectation ko noon, nung nag-reveal na si Jesus doon sa Manila, Chito, ma-assign ka ng ibang lugar. Ang alagad ko lang nakakaalam. Bakit doon niya tinuro sa alagad niya lang nakakaalam, si Pastor Samuel Gabre? Bakit siya? Doon ang information manggagaling, saan ako ma-assign? Bakit? Saan doon ang information galing kay pastor? Na kahit patay na siya physically, meron pa ring information lumabas sa bibig niya. Na naginip ito si Sister Narda Nadera. Andoon yan sa Marilog, walang kaalam-alam na kinuha na si Pastor Samuel Gabre. Ako wala akong kaalam-alam na kinuha na rin si Pastor Samuel Gabre. Panaginip niya, nasa kabaong daw si Pastor Samuel Gabre. Bumangon. Sabi doon, Chito, come here. Galing doon sa kanya yung information. Tapos si Pastor Dodong Buagas, habang naka-lie down yung katawan ni Pastor Samuel Gabre, may vision dito sa pulpito banda na letters, Chito, come immediately. Ako mismo na naginip din, naliligo daw ako, nagkaroon ako ng stammering tongue. Itong jaw ko nag-lockjaw. Hindi ko na mapigilan. Then I was dropped down to the floor habang showering ako. Tapos nag-lock ito, nag-unknown tongue ako. After the unknown tongue, walang interpretation. Nandyan si pastor sa gilid ko nakatayo. Sabi ko, Pastor, anong interpretasyon ng unknown tongue na yun? Binigyan ako ni pastor ng piece of, kita mo yung telegram noon na maliit lang na piece of paper na nakatype doon. Typewritten talaga ang nakasulat doon, not ballpen pa. Binigay sa akin ng interpretation. Nakalagay doon, I will send you. Few days after, dumating na ang telegrama sa akin. Si pastor ang signatory. Ginamit lang pala ang pangalan niya para ako magpunta dito. Chito, come to Davao immediately.
take the first available flight. Mahal pa ang aeroplano noon, nagsikap kami sa Manila congregation. June 3 siya kinuha ni Lord Jesus, June 5 ako nag-arrive sa Davao. Then, prophecy na, revelation na. So, ang mga leaders noon, they became not leaders at their own will. Amen? At their own choice. Di ba sabi diyan, you have not chosen me, but I have chosen you. The same yung story natin dito sa holy place, because there is only one author of the Bible kung paano nangyari yung mga leaders dito na hindi sa will nila na mag-lead sila, and if they refuse, di ba nung nag-refuse na si Moses, di ba naggalit ang Diyos sa kanya, bahagya lang ba? Sino gumawa ng pipi? Baka gawin kitang pipi pag ayaw mong mag-ano sa akin. O di ba? Nag-ano na si Moses, nag-slow down na rin siya. Ganon din kay pastor. Binasag mo na yung, hindi naman basag talaga, kundi sinugatan talaga yung ulo niya sa mga broken, glasses. So, ganon. So tayo, kung sino yung ginawang leader ng Diyos, pinili ng Diyos na leader na hindi sa will niya, hindi sa choice niya, hindi ibig sabihin nag-submit kayo sa Kanya, siya yung inyong sinusunod, hindi yan. Ang Diyos, kasi ang Diyos ang naglagay. Amen? Praise the Lord. Uragog ka ng eleksyon. If you are an elected worker of government, nobody can kick you out because you are chosen by the people. Unless lang kung may ginawa kang impeachable. Pwede pa. So, ganun sa buhay natin. Bakit ko gusto i-stream align lahat? Not for my benefit, but for the glory of God. Para kung sakaling iutos ang Diyos sa atin, saan pala niya ipadaan? Di ba doon sa leader niya? Yung ginagawa nila lahat doon sa Egypt, paano sila napalaya, paano sila nakatawid doon sa Red Sea, di ba leader ang ginamit ng Diyos? Amen? Praise the Lord. Di ba kailangan talaga ng unity? Di ba kailangan talaga ng submissiveness? Kaya ang sinabi dito, obey them that have the rule over you and submit yourselves. For they watch for your souls. Bakit? They watch for your souls because they are ordained, they are chosen by God for your salvation. Para sa pag-inherit ng promised land, which is the kingdom of God. Sa pag-inherit sa mga good promises of God habang nabubuhay ka sa sanglibutang ito. Alam nyo, tested and proven ang leader pag sinunod mo. Hindi ako nagkaroon ng regrets when I believe Pastor Samuel Gabre and submit myself to him and obey him. Hindi ako nagkaroon ng regret sa buhay. Bakit? Na-fulfill ang mga promises ng Diyos in my life. Praise the Lord. Na-fulfill. Acts 16:31, naangkin ko yan. Although hindi pa naman yung mga lahat kapatid ko sumunod, pero they are almost every preaching nandyan sila nagpi-praise the Lord. Although hindi pa naman sila fully na sumunod talaga, hindi pa nag-forsake ng lahat ng dapat ma-forsake nila. But at least they appreciate my life being servant of God. Ito si Wing Wing, ito yung full talaga sumunod. Praise the Lord. Kaya, ngayon, sa kasaysayan natin sa holy place, unite tayo. Kaisa tayo. Hindi lang dito sa Davao, hindi lahat ng branches. Buong holy place. Kasi isa lang tayo eh. Ang pahayag ni Jesus Christ, ayaw ko kayo magkawatak-watak. So, ilan ng kapahayagan binigay ni Jesus? To Gigaraw, dito, mayroon talagang mag-lead sa inyo. Mayroon talagang isa na mag-lead sa inyo. Identified ang pangalan, sinabi ng ating Panginoong Hesukristo.
So bakit ganyan? Kasi siya ang nagpili eh. Siya ang nagtayo nito. Pag nag-submit ka doon sa leader, hindi ka sa leader nag-submit, doon ka sa Diyos. Sa pinaka-commander natin dito. Amen? Praise the Lord. At para yan sa kaligtasan mo. Para yan sa kabutihan mo. Bakit pala, Pastor, kung ayaw kong mag-submit sa in-appoint ng Diyos o pinili ng Diyos, meron bang mangyari sa akin na masama? Meron. Tingnan mo lahat na lumaban kay Moses, pahamak. Meron talaga. Kaya kailangan marunong tayong kabalo ba ta unsa to pagsubay sa Biblia? Kabalo ta unsa instruction diri para dili ta mabutang sa alanganin. Tanawon nato kung say mahitabo dili ta mag-submit basa. Romans 13:1 and 2. Praise the Lord. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. The powers that be are ordained of God. Whosoever therefore resisteth the power, resisteth the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Yan. Merong bad consequence. I-resist mo, ayaw mong mag-submit, ayaw mong mag-respect, ayaw mong mag-obey, ayaw mong magparule sa pinili ng Diyos na mag-handle, to lead. Sinabi dito, whosoever therefore resisted. Pag sinabing resisted, ayaw mo. Resisted the ordinance of God. Ang niresist mo, hindi yung leader, kundi yung Diyos na nag-put up sa Kanya, nag-choose sa Kanya, nag-establish sa Kanya. Resisted the ordinance of God, and they that resist shall receive to themselves damnation. Malaking damage. Malaking damage ang pwede mong maranasan. So, we should always remember, submit and obey them na tinalaga ng Diyos to lead. Amen? Praise the Lord. Ganun. Hindi kayo sa akin nagpa-submit. Hindi kayo sa akin nag-obey. Ginawa lang ako ng Diyos na para lang akong, tawag niyan, instrument lang talaga, purely. Bakit niya ako pinili? Hindi ko alam bakit ako ang pinili sa lahat. Marami namang mas nauna sa akin. Hindi man ako pwede mag-explain. Praise the Lord. Ang maka-explain man lang yun yung nagpili sa akin. Yun ang tanungin natin. Pero kaya nandito naman, praise the Lord, so gawin na lang natin ang nararapat natin gawin for our own good, for the glory of the Lord. Para kung anumang will ni Lord Jesus Christ, anong leading niya sa ginagamit niya, sunod tayo lahat. Obey tayo lahat. Natandaan ninyo yung pag-reveal doon sa Tugigaraw na in-emphasize talaga yung pangalan ko na mag-lead sa holy place. Di ba? Grabing sikap na itaning. Muratag ka ng sanina nga hapit na bahin. Ultimo yung pinakamalapit dito sa akin, halos wala ng parang ng lamig, hindi ko maintindihan kung ang hirap paano. Si Jesus lang talaga ang maka-restore. Ngayon, restored. Gwardiyahan natin. Mag-ano tayo? Magkaroon tayo ng tinatawag na recovery. Anong recovery? Buuin natin ang organisasyon ng Diyos na ginawa niya sa atin lahat. Amen? Praise the Lord. Ay, mahalaga yan eh. Marinig niyo yung Jesus Miracle Crusade. Pakinggan niyo yung mga bibig na mga membro. Paano nila love si Almeida? Paano nila love si Almeida? Kaya sila nag-prosper. Kita mo naman, nagdami sila. Hindi naman quantity ang bakit tayo ginugulo? Bakit tayo sinisikapan talaga na mari lang hindi tayo makaporma, mari lang hindi tayo maka-take off sa gawain ng ministry?
Lalot na sa international mission. Eh, siyempre, mayroong masagasaan eh. Si Taning. O sikap siya ngayon, kung nagsisikap ang kaaway natin na hindi tayo buuhin, hindi tayo ma-organize ng husto as God organize it, gawin natin. Praise the Lord! Para effective tayong gamitin ng Diyos. Siya yung magkilos sa kanyang kapangyarihan. Kontrolado niya lahat. Magkaisa tayo lahat. Tungo sa kanyang kinalugdan, tungo sa kanyang kautusan, according to the choice. Kasi kung mangyari dito sa Holy Place, pipili tayo ng tao, na sarili natin, tayo ang magpili, hindi tayo mag-prosper. Dito sa Bible, nangyari na yan, tao ang nagpili, palpak. Pero pag ang Diyos ang nagpili, ay sigurado, 100%. Ganun po, mapalad tayo dahil ang Diyos ang pumipili sa atin. Amen? Praise the Lord. Bagamat ipilit man ng kaaway na buwagin ang pinipili niya na maggamitin as instrument, kahit pilit man si Satanas na sirain kung maaari lang burahin, kung maaari lang siraan ng puri, kung maaari lang rumihan, kung maaari lang impeach, kung ano-ano pa dyan. Pero to God be the glory. Salamat tayo sa Diyos. He can defend of what He established. Amen? Praise the Lord. So, kung ano yung pinili ng Diyos, huwag nang huwag nang second thought ba? Dalawang isip ka pa, huwag na. Full support. Sabihin mo, I support you, Pastor. Praise the Lord. Because I know Jesus chose you. Jesus made you to lead us. I support you with my soul, with my heart. In the name of Jesus. Ganun kayo lahat. Ganun. Amen? Praise the Lord. Pero, bantayan nyo ako. I must remain walking in the Spirit. Suportahan nyo ako. Pero kung lumakad na ako sa laman, huwag na kayong sumuporta sa akin. Kung lumakad na ako sa kalukuhan, huwag na kayong sumuporta sa akin. Ang takos lang sundon, kato naglakaw sa Espiritu, nga pinili sa Diyos, o ginadapigan sa Diyos. Amen? Mag-take effect lang lahat ito, kung yung leader na yan, obedient. Kaya, bawal dito sa atin mag-compose tayo ng sariling pinili natin na gusto lang natin, tapos hindi gusto ng Diyos. Dito sa Bible, pinilit talaga nila. Hindi sila nakinig sa propeta ng Diyos. Nag-revolt sila, pumili sila ng tao. Anong nangyari? Basahin natin. Pakibasa. 1 Samuel 8:19. Praise the Lord. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, "Nay, but we will have a king over us." Sino pinili nila? Si Saul. Anong resulta ni Saul? Pahamak. Pinili lang ng tao. Pero nung ang Diyos na ang pumili, si David ang pinili ng Diyos. Ang Diyos ang pumili sa kanya. Kasi ang Diyos, He knows who is deserving. Yun ang in-anoint ng Diyos. Kaya, sa atin, let us always look on the Bible. Praise the Lord. Ito tayo lahat sa Bible. Lahat ng pag-judge natin ba, yung pag-decide natin what to step, what to move. Dito tayo lahat sa Bible. Ito yung pinaka natin, pattern, doctrine. Lahat-lahat nandito na. Tingnan mo si King Solomon. Hindi nakinig sa mga advices, lalot na sa kanyang papa.
Di ba si King Solomon nahulog sa grabing 1,000 kababae? Imagine that. Nagkasala pa siya ng sin of idolatry. Sumama siya sa mga idol worshippers. Dinala niya ang mga idols doon sa Israel. Ginawa niya ng mga altars. For the sake lang sa mga inasawa niya ng mga anak na mga hari, na mga idolaters. Ginapahamak siya. Basahin natin yan. Proverbs 5:13. Praise the Lord. And have not obeyed the voice of my teachers, nor inclined mine ear to them that instructed me. Yan. Have not obeyed the voice of my teachers. Hindi ako sumunod sa aking mga teachers, nor inclined my ear to them that instructed me. Hindi niya rin ginawa. Oh, grabe. Ang laking distraction nangyari. Kahit pa you are the wisest, kahit pa you are the richest, bagsak ka. So, tayong lahat, buksan natin ang ating mata, ang ating tainga sa katotohanan. Amen? Praise the Lord. Katotohanan talaga. Sinasamahan tayo ng Diyos. Binibless tayo ng ating Panginoong Diyos. At gusto niya lahat as one body. Na kung sa mapa pa, hindi yung, yes, maraming isla ang Pilipinas. But kahit nagkalat tayo mga churches at saka sa abroad, ang importante, nakaano tayo, united tayo. Walang may kongregasyon na iba ang pananaw dito sa nilagay ng Diyos. May kongregasyon doon na against sa, may nag-against. O kaya merong nalusaw ang isip. Kung ano-ano, hindi yan pwede. We have to protect the health of our organization which God organized. Proteksyonan natin yung health nito. Praise the Lord. I-resist natin lahat yung mga sumisira. Resist lahat. I-welcome natin lahat ang guidance ng ating Panginoong Hesukristo. So paano natin ma-prove na you respect a leader, you obey the leader, you submit a leader? Kung panahon, absent siya. Somewhere, kung saan siya pumunta. Diyan malaman ang behavior ng mga kaanakan ng Diyos. Ganon. Hindi ibig sabihin na kung wala ako sa Luzon, wala ako sa Visayas, tapos ang issue doon sa akin, lagom pa sa itom, mas itom pa sa lagom. Hindi nila pinoteksyonan yung inorganize ng Diyos. Dapat hindi yan makapenetrate. Amen? Praise the Lord. Diyan kasi yan malalaman eh. Tulad nung nagsabi ang Manila na, Pastor, wag na lang tayo magpasakop kay Pastor. Mag-separate na tayo. Sinabi baya nila yun in the absence of Pastor. Nandoon sa Davao, ako sa Manila. So ganun dapat tayo. Kahit malayo yung main church sa atin, kung sakali tayong Luzon, ang main church nasa Davao, hindi naman pwede magkaroon ng maraming main. Isa man lang talaga. Bakit sa buong buhay mo may dalawang nanay ka, na tunay na nanay mo, isa man lang talaga. So kahit malayo ka sa main, pero ginagawa mo yung pag-submit, yung pag-obey. Kasi yan ang mas mahalaga. Hindi lang na kung magpunta ako doon, behave lahat. Magpunta ako doon, pakita kagad ng respect. Pagtalikod ko, yung mga pustiso na mga membro dumikit sa likod ko, nakakagat. Ang mga ngipon ba, nandoon na sa likod ko? Which is not supposed. So, kailangan magkaroon talaga tayo ng biblical, scriptural, spiritual guidance para dyan tayo magpakatibay lahat. Kasi ang benefit nandyan galing sa Diyos. Amen? Praise the Lord.
Tingnan mo yung dumikit kay Moses na si Joshua. Sino ba mag-akala Joshua become the successor of Moses? Hindi ano yun ni Joshua, wala yun sa isip niya. Paano? Nag-submit siya sa leader. Nag-obey siya sa leader. O di ba na-bless siya? Kapasok siya sa land of promise. Ganon tayo lahat. Yun ang dapat nating isipin. Alam mo, masakit ba sa akin? Pag hindi mag-cooperate ang lahat, pag mayroong mga negative, masakit sa akin. Bakit? Ako ba naglagay sa sarili ko? Hindi naman. Si Jesus naman so, para with joy, para masaya ako, lahat tayo. Let us do the same direction sa ating Panginoong Hesukristo. Anong sinabi diyan? Basahin natin. Philippians 2:12. Praise the Lord. Wherefore, my beloved, as ye have always obeyed, not as in my presence only, but now much more in my absence, work out your own salvation with fear and trembling. Ayan. Ayaw kong mangyari ng mga nangyari sa mga nakalipas. Pinagbulong sa akin, Pastor, mukha mo dito sa lugar na ito, wala na, baso. Para ka nang naglukdoog tae. Yung pala, wala na. Lusaw na yung personality ko. Which is ought not to happen. Even in my absence, meron tayong history, meron tayong kasaysayan, ano talaga ang sequence. Let us follow through that. Hindi yan pwede magbago. Ang Diyos lang makapagbago niyan. Amen? Praise the Lord. Lahat tayo, magkaroon tayo ng unity dyan sa ating Panginoong Diyos. Minsan, may mga pastors na hindi matanggap sa ibang kongregasyon. Hindi man pwede yun. Tulad yan, nag-assign ako doon kay Pastor June Abian sa Marbel. May iba doon din na nagsimba. Tama ba yun? Si Jesus nagpili sa akin to lead. Inassign ko yung tao magpunta doon. Kung hindi mo tanggapin doon, para mo nalang hindi nirespect ang Diyos. Kasi ang nag-assign doon, itinalaga ng Diyos na may authority na mag-assign. Hindi pwede yun. Kailangan talaga natin, meron tayong recognition of the leaders. Praise the Lord. Oo. Mayroon tagang recognition. Basahin natin. Anong sinabi sa Philippians 2:29? Praise the Lord. Receive him, therefore, in the Lord with all gladness, and hold such in reputation. Yes. Tanggapin mo. Receive him, therefore, in the Lord with all gladness. Kasi ito si Pastor John Abian, nilagay yan doon sa Marbel. Hindi yan permanent dyan. Kasi meron na talaga naka-assign dyan. Hindi pa lang na-ordain. Kasi may asikaso pa. Kasi ang mga panaginip doon, nag-interview ako, mga panaginip, si James, Brother James Felipe, ang na-assign doon, hindi si Pastor John Abian. Si Pastor John Abian naman, nagsabi na sa akin, Pastor, kung ma-assign man ako, doon mo ako ilagay sa baguhan, hindi yung datihan ha, kasi ayaw ko i-compare ako sa iba. Ngayon, wala pa naman si Brother James, bakanti man yun. Ngayon, dahil ang Marbel Congregation, matagal ng kongregasyon na nag-exist, sabi ko, dito ka muna, training ground mo ito. Maganda ito kay batid na sila. Meron kang si baguhan ka pa, hindi ka pa masyado sanay mag-handle, ito sila ang mag-correct sa iyo. Mag-humble ka lang, i-mold ka ni Jesus. Praise the Lord. Pero may membro doon na hindi nag-ano. Hindi pwede. Receive it with gladness and hold such in reputation. Ano yung reputation? Honor.
reputation, good acceptance, yung reputation. I-hold mo yan. Hindi mo pwede na pakitaan mo siya ng negatibong reaction. Ganun. So, may epekto yan sa mga ayaw magtanggap. Para ka nang nagmayabang, para ka nagpataas. So, nagtanong ako sa mga membro. Kumusta si Pastor John dito? Ano obserbasyon nyo dito? Siyempre, alangan hindi ko naman tanungin. At least, nagpapakorek. At least, nag-a-admit ko may mga mali. At least, marunong makinig. O, yun na maganda. Baguhan pa siya eh. Praise the Lord. No. Mahirap yan, baguhan ka pa, hindi ka magpa-correct, hindi ka magpa-advise. Ayun, ibang story na yun. Sige, mabuti. At least, tulungan nyo na lang siya para sa ganun na ano rin siya. Pag ma-ordain na si Brother James, kausap ko na sila eh. Next year, God be willing, matapos na yung mga problema nila. So, pray natin lahat na ano yung order ng Diyos, yun ang ating tingalain lagi. Amen? Praise the Lord. Basa pa. 1 Thessalonians 5:12 hanggang 13. Praise the Lord. And we beseech you, brethren, to know them which labor among you, and are over you in the Lord, and admonish you, and to esteem them very highly in love for their work's sake, and be at peace among yourselves. Yes, esteem them very highly in love for their work's sake, and to be at peace among yourselves. Esteem, anong esteem? Treat him very highly dahil sila ay naglilibor para sa inyong kaligtasan, spirituality. Not dahil hangol mi o respect, hangol mi o kanang inyuhang pagkuan, dili. In the name of the Lord, gawin natin yan. Para hindi ma-blaspheme ang salita ng Diyos. Praise the Lord. Para hindi ma-blaspheme ang Word of God. Tapos ganito, meron tayong karapatan mag-resist sa magsira sa setup natin. Kailangan mag-resist kayo. Kayo mga government, nasa government, pag merong mga matatawag nating corruption, resist nyo kagad. Huwag nyo kagad yan patagalin. Para hindi yan masira ng malaking damage tulad sa nakalipas. At tayo na mga pastors, ganun din. Magkaisa tayo sa obedience. Kung may mga sekreto dyan ng mga masama, kailangan ma-resist ka agad yan. Tulad nangyari sa Mindoro, naagapan, na-kick out ka agad yung binigyan ng Diyos ng last chance. Imagine, binigyan na siya ng last chance, ultimatum na yun, ginawa niya na naman uli. O di na paalis siya. Na-save yung mga babae doon na gusto niya sanang molestyahin. Ganun. Tayo, may karapatan tayo lahat, may kapangyarihan tayo lahat to guard our health, spiritual health. Praise the Lord. Lahat tayo maging vigilant, maging watchful tayo. Huwag nating hayaan itong magkaroon ng panghihina, division, kasiraan. May kanya-kanya tayong set up, ibinigay si Jesus. So ikaw, ang coverage ng leadership mo, ito lang. Ikaw, ang iyong assignment, ito lang. Ikaw, ang assignment mo. Ganon yan eh. O ikaw, pangkalahatan ka. O di sundin natin lahat yan. Hindi kay lusawin natin yan, guluhin natin yan ang order ng Diyos. Hindi pwede po. Ang Diyos na ang kalaban natin dyan. Kaya, marunong tayo mag-observe ng authorities na itinilaga ng Diyos dito sa atin sa banal na dako. Amen? Praise the Lord. Hindi kayo parang wala ka lang narinig, parang wala kang alam. Tapos pag may mga magsira ngayon sa ating community, wala ka man lang kibo. Wala. Ay, parang hinayaan mo ba? Hindi pwede. Tayong lahat are responsible to take care of our community. Ano ang rights natin na pwede nating i-resist? Basahin natin. 2 Thessalonians 3:14. Praise the Lord.
And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. See, bantayan mo yung tao na yan. Pagtaliwas yung kanyang pamamaraan na hindi naayon sa order ng Diyos, hindi naayon sa protocol ng Diyos. Kunyari, kung sino itinalaga ng Diyos na sa lugar na yan, tapos merong magsira, ilagay natin sa locality, may na-assign doon na pastor, tapos merong membro doon na gustong siraan yung pastor. Na legit yung pastor na assign dyan from the main. Legit siya. Wala naman siyang ginawa masama. Tapos sisiraan. Anong sinabi dyan? If any man obey not our word by this epistle, note that man. Markahan mo yan. And have no company with him. O, tingnan mo yan. Huwag mo siyang i-consent para hindi na mag-damage. Yung damage di na magkalat pa. That man have no company with him, that he may be ashamed. Para mapahiyaan siya. Kasi masama man yung ano niya. Gusto niyang mangyari. Ganun tayo lahat dito. Amen? Praise the Lord. Maagapan natin lahat yan. To God be the glory. Tapos, yung mga itinalaga ng Diyos sa mga, from the top hanggang kung saan, lahat yan, i-respect natin lahat yan. Basahin natin yan. 1 Timothy 5:17. Praise the Lord. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word and doctrine. Yes. Let the elders that rule well. Yung talagang nagdala ng ministry na mabuti. Hindi house show. Hindi minasama. Paano, pastor, kung pinasama siya ng mga tao at naging masama na nga ang tingin sa kanya? Rerespetuhin pa ba natin siya? Huwag kang makinig doon sa hearsay. Tanungin mo siya. First person. I-confirm mo ang mga sumbong sa kanya. Tapos kung magdipinsa siya, titanungin mo yung mga tao nandiyan nakakaalam sa kanyang ginagawa para ma-confirm. Praise the Lord. Kaya kung tanungin mo siya, hindi man talaga yan mag-admit kung ano yung mga sumbong. Tanungin mo ngayon yung mga paligid niya. Pag magsabi yung mga naka-witness, ay, yung mga istorya dyan ng ito, hindi man yan niya ginawa dito. O di sabihin mo, salamat. O di, well, ang kanyang pag-rule, ang kanyang pagdala, double honor ibigay mo sa kanya. Praise the Lord. Kasi matakot ka, kasi sinasamahan ng Diyos yan eh. Pinoproteksyonan ng Diyos yan. Lahat ng bubunggo yan, sira talaga. Lahat ng bubunggo dyan, talagang pahamak talaga. Look at the Bible. Read the Bible carefully. Yan ang dapat nating, paano natin i-consider yung nagli-lead sa atin. Huwag nating kalimutan. Let the elders that rule well be counted worthy of double honor, especially they who labor in the word of and doctrine. Basa pa, 1 Corinthians 16:16. Praise the Lord. That ye submit yourselves unto such, and to everyone that helpeth with us and laboreth. Yan, that ye submit yourselves unto such, to everyone that helpeth with us and laboreth. Kita nyo yung mga, kung saan kayo itinalaga ng Diyos, nakita nyo naman yung ginagamit ng Diyos na nagkikare sa inyo, nagbibigay ng magandang ihimplo, talagang tinuturuan kayo ng kompleto talaga. O, submit. Kasi yan na yung gamitin ng Diyos para sa ating kaligtasan. How do we submit ourselves doon sa mga saan tayo dapat mag-submit, no? Basahin natin yan. How? Ephesians 5:21. Praise the Lord. Submitting yourselves one to another in the fear of God. In the fear of God. Sa takot sa Diyos. Godly fear ang importante. Praise the Lord. Hindi kayo natakot ka dahil yung tao na yung matapang, natakot ka kasi yan, magalit sa iyo. Hindi. The fear of man is a snare. Godly fear. Ako, mag-submit din ako sa inyo.
Kayo mag-submit sa akin. Let us submit one another. Paano ako mag-submit sa inyo? May mga suggestions kayo, nakikinig ako. May mga request kayo sa akin, pinupuntahan ko kayo. Meron kayong mga prayer, request, pinipray ko. So nagsasubmit ako sa inyo. Let us submit one another. Praise the Lord. So, in terms, mahitungod sa Ginoo, mahitungod sa Diyos, submit ta tanan. In terms buhat ni taning, resist nato na tanan. No? I-apply natin yan, basahin natin yan. James 4:7. Praise the Lord. Submit yourselves therefore to God, resist the devil, and he will flee from you. See, dalawa dito God and the devil. Pertaining God, submit. Wala na tayong ibang reaction or ipakita. In terms of God, submit all the way, all the time. Kay taning naman, wala nang negosasyon, wala nang conversation, always resist. Praise the Lord. Resist na kaagad. Huwag nang makipag-converse ka pa, makipag-negotiate ka pa. Useless yan. Baka makonbinsi pa ka mamaya. Baka ma-capture pa yung utak mo, isip mo. Kakulangan ng iyong pagsunod na i-resist. Hindi mo ni-resist. Baka mapaibig ka pa kay taning. Baka ma-deceive ka pa. Resist ka agad. Walang idudulot yan. Basta sa diablo. Taliwas lagi yan sa katotohanan ng Diyos. Amen? Praise the Lord. So, lahat tayo. Kayo, magbigay kayo ng account sa Diyos. Ako naman, magbigay ako ng account sa Diyos. How do I deal with you? Kayo naman, magbigay ng account sa Diyos. How you deal with me as your pastor. Basahin natin. Romans 14:12. Praise the Lord. So then, every one of us shall give account of himself to God. Yes. Bawat isa sa atin, magbibigay sulit, magbibigay account, muhatag gayod. O, sa unang Bisaya ng account? Husay. Yan, magbigay husay sa ating Panginoong Diyos. Alam mo, masarap talaga yung mag-unite tayong lahat. No? Yung wala talaga mag-oppose, walang paninira, walang doubt. Yung bang, bakit masaya? Dahil ang Diyos ang ating ginagawa niyan, hindi tao. Pag napasaya natin ang Diyos, mapasaya mo rin yung sarili natin. Ganun man yan. If you please God, ma-please mo rin yung sarili mo kasi nalipay ang Diyos eh. Ikaw, napalipay ni mo ng hari. Di ba malipay ka? Ano man? I-promote ka na ba? Tingnan mo yung mga tao dito na nakapalipay sa hari. Di ba i-promote? Praise the Lord. O ganun din sa Diyos. Sige, lipayan ng Diyos. Mahadlo ka niya sa godly fear. Tumano ni mo tanan niyang sugo. Naamay wala man nakakita. Nalipay ang Diyos. Malipay po ka. Kay kabalo ka. Ikabiyaan sa Diyos. Basahin natin yan. Philippians 2:16. Praise the Lord. Holding forth the word of life, that I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labored in vain. Yan. Hawakan natin ang salita ng buhay para ako'y maligaya sa araw ng Panginoong Hesukristo, na hindi ako tumakbo sa walang kabuluhan, kundi hindi rin ako nagpagal sa walang kabuluhan. Success, kumbaga pa, na kayo ay makapasok sa kaharian ng Diyos, na kayo ay pagpalain ng Diyos, na kayo ay bigyan ng pabor ng Diyos. Kasi nagawa natin yung protocol sa Diyos. Ako, hindi ko ba akalain na pagsunod ko kay Lord Jesus, yung nangyari bitaw kay Joseph, na pinaasawa sa kanya yung daughter of priest. Hindi ko man alam na maasawa ko yung anak ng mentor natin dito. Talagang the Bible is always perfect. Praise the Lord. Perfect talaga yan. Hindi talaga yung magkakamali. Hindi talaga yung mag-miss talaga. Hindi talaga yung mag-miss. Kaya,
Holding the word of life, hawakan natin yan. That is word of life. That I may rejoice in the day of Christ, that I have not run in vain, neither labor in vain. Para tayong lahat pagpalain ng ating Panginoon Diyos. Na hindi tears of sadness, tears of grief. Hindi. Basahin natin last verse. Jeremiah 3:17. Praise the Lord. But if you will not hear it, my soul shall weep in secret places for your pride, and mine eyes shall weep sore and run down with tears, because the Lord's flock is carried away captive. Yes. Malungkot ang Diyos. Pag itong flock na ito, ma-carried away, makuha ng masamang espiritu, dahil hindi natin susundin yung protocol ng Diyos, yung in-establish ng Diyos, sira. Pero kung sundin natin yung protocol ng Diyos, yung setup ng Diyos, sigurado. Minsan lang kasi hindi masyado ako effective na magsalita niyan kasi ako ang subject dapat kayo yan Praise the Lord. Pero ano pang hintayin natin kung hindi ko ito i-remind, i-refresh? Baka ilayo ng ilayo ba? So, dapat kayo ang mag-testify nito. Kayo nakakaalam sa lahat. For the sake of the Lord. Amen? Praise the Lord. Kayo, Davao Congregation, lalo't na yung mga panahon pa ni Pastor Samuel Gabre, para lang na ma-streamline natin ang katotohanan. Yan ang pinaka-importante. Para ang truth talaga, yun talaga ang dapat nating tayuan. Kasi yan yung mag-prevail. Yan yung maging successful sa kaligtasan, sa gawain ng Diyos. So, on my part, nahirapan akong mag-go international mission. Hindi ko madala lahat ba? Yung bang, as a leader na in-appoint ni Jesus, pag hakbang ko na lahat magsunod. Isang body lang tayo. Pero kung merong gaganon, ma-feel ko na, tigas naman ito. Paano ito? Mahinder. Nakuha ninyo? Praise the Lord. My success is your success. Your success is my success. Saan galing ating success? Under Him. Under His name. Kung nag-get nyo lang yung yung bang, isang kasi, wag nyo lang masamain na. Yan naman si Pastor Chito. Sarili niya lang yan itataas. Hindi po, sabihin ko po sa inyo. We shall never have the success pag hindi tayo nag-unite. Tandaan nyo yan. Sinabi yan How good and how pleasant it is for the brethren that dwell together in unity. Diyan na ikukuman ng Diyos. Una, everlasting life. And He will command the blessings. Praise the Lord. Blessings ang gagamitin natin para sa Kanyang gawain, sa Kanyang kaluwalhatian. So, tayong lahat, walang doubt sa isa't isa, lalo't na sa Panginoon Diyos. Amen? Obey them that have the rule over you, and submit yourselves, for they watch for your souls, and they that must give account, that they may do it with joy, and not with grief, for that is unprofitable for you. Unprofitable pag hindi tayo sumunod. Kawalan natin yan. Kapahamakan natin yan. But profitable if we obey the leading of God, the guidance of God, the direction of God. Maging successful tayo lahat. So, to God be the glory, kasi gusto ko magaan ang kilos ko. Amen? Alam nyo na ang ibig sabihin? Praise the Lord. Gusto ko magaan ang kilos ko. Gusto ko talaga magkaisa tayo. Walang mga barriers. Lahat. Luzon, Visayas, Mindanao, and abroad, healthy. Yung ating unity, healthy lahat.
Magkaano tayo? Karoon tayo, ipagtaguyod natin ang pamaraan ng ating Panginoong Hesukristo. Kasi kung meron lang kaunting doubt, kaunting matatawag nating difference, mahirapan talaga tayo. Yan lang hinihintay ni Jesus sa atin sa holy place. Actually, matagal na si Jesus, gusto tayong yung mga pinakita dyan sa mga panaginip, tagal na yan. Gustong gawin ni Jesus. Paano niya gagawin kung di tayo compacted? Minsan nakakita ako ng pinapost dito na mekaniko na kilala na siya masyado kasi magaling talaga mag-fix ng sasakyan. 8 months. Isang sasakyan na modern, hindi na umandar. Lahat ng mga mekaniko, kung ano na lang pinagtatanggal, kung ano na lang, hindi pa umandar. Pero yung tao na yun, basic lang ginamit niya. Sinunod niya lang yung basic. Umandar. Ito, basic lang ito eh. Para andar tayo lahat, unity. Praise the Lord. Oh, hindi na kailangan pa na parang lukot yung isip natin, paano natin gawin. Si Jesus na ang nag-ano sa atin, streamline ang nag-guide sa atin. Kaya let us follow through what Jesus made, kung ano yung ginawa niya. Tanggapin natin ng maluwag sa puso, maluwag sa isip. Amen? Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat. Anong closing song natin? Nothing Between.